Mr. Silent Channel. Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2416-2420. Isang kamay lang. Shoo! Isang sigaw ng phoenix ang tumunog, at ang maliit na phoenix ay lumitaw sa bukid. Pagkatapos ay lumitaw ang dugong agila, pas ang kwago, loro, haring daga, itim na uling at ang 8 bantay na lumilipad na agila. Maliban sa haring daga, lahat sila ay mga dakilang demonyo sa antas ng kaliwanagan. Ang aura ng maliit na phoenix ay mas malakas, at ang presyon nito ay kumalat sa buong field. Ito ay naging isang makulay na phoenix, na maganda at marilag. Ito ba ay isang phoenix? Nagbago ang mukha ng tigre na may ngiping saber, at nang muli niyang tingnan ang dugong agila, lumubog ang kanyang mga mata. Blood Eagle, paano kung hindi mo ito dalhin sa teritoryo ng aking Lion King sa Feying Mountain? Baka ikaw Feying Mountain ay gustong makipagdigma sa ating Lion King. Bilang isang dakilang demonyo sa ilalim ng upuan ng isang higanti sa daigdig ng dayuhan, natural na nakilala ng may saber-tooth na tigre ang dugong agila at iba pang dakilang demonyo, ngunit hindi niya inaasahan na may lalabas na banal na ibong phoenix. Habang nagsasalita, isang malademonyong aura sa kamay ng tigre na may ngiping sable ang inilabas ng malabo at sumugod sa langit. Nanawagan siya ng mga reinforcement. Ang malakas na lalaking nakaupo sa base ng Lion King ay siya sa ibabaw, ngunit ang tunay ay ang Lion King clan. May 3 leon na nagsasanay sa pag-iisa sa dojo ng Lion King sa buong taon. Sila ang mga tunay na master ng Lion King's dojo. Nang lumitaw ang Divine Bird Phoenix, hindi niya napigil ang sumigaw sa kanyang puso, at kahit na medyo natakot. Ang presyon mula sa phoenix sa bukid ay tiyak na paglilinang ng ika-4 na langit, o mas mataas pa. Siya ay nasa tuktok lamang ng 3 langit. Kahit na magdagdag pa siya ng iba pang magagandang halimaw, hindi ito magiging sapat. Ang nakakainis pa ay ang mga dakilang halimaw ng Feying Mountain ay tila buong lakas. Anong ginagawa nila? Sasalakayin ba nila ang dojo ng Lion King ng buong lakas? Anyway, mahina ang tigre na may ngiping sable at ang iba pang magagaling na halimaw sa field. Anong ginagawa nila? Ang Divine Bird Phoenix ay lumabas para mangbuli ng mga tao, o hindi halimaw. May mga Divine Bird Phoenix talaga sa mundong ito, anong ginagawa nila? Bullying monsters. Ang punto ay ang lahat ng ito ay nasa paligid pa rin ng puting buhok na lalaking ito. Hindi alam ng may saber-tooth na tigre kung bakit halos lumabas ang mga dakilang halimaw na ito ng Feying Mountain, at kahit isang Divine Bird Phoenix ay lumitaw, sa paligid ng taong ito, ang Feying Mountain ba at ang sangkatauhan ay may nakatagong pagsasabuatan. May kaunting posibilidad. Maging ang mga higanti sa mundo ng engkanto o ang 5 higanti sa mundo ng dayuhan, lahat sila ay napunta na sa daan patungo sa langit at hindi na nakabalik. Ipinapahiwatig din ito na magkakaroon ng hindi inaasahang kaguluhan sa hinaharap. Masisira ang relasyon ng mga halimaw sa daigdig na dayuhan at ng sangkatauhan sa mundo ng engkanto. Ang hudyat para sa paghingi ng tulong ay naipadala na, at ang tigre na may ngiping sable ay tahimik na. Alam niyang siguradong babalik ang 3 tiyuhin na kinauukulan. Sapagkat ang silangan ng daigdig ng dayuhan ay ang teritoryo ng hari ng leon at ang pundasyon ng kanilang lipi ng leon. Kung wala tayong pakialam ngayon at hayaan ang Feying Mountain na sirain ang kanilang 12 malalaking halimaw, ito ay katumbas ng pagsira sa pundasyon ng kanilang mga Flame Lion. Bagamat wala na ang Lion King, kailangan pa ring protektahan ang dojo. Susunod, ang tigre na may ngiping saber ay nag-iisip kung ano ang gagawin. Madaling sabihin ang tungkol sa mga flat-haired beast na ito sa Feying Mountain, ngunit halatang hindi siya siguradong haharapin ang phoenix. Pagtingin sa paligid, tanging siyang Yiu lang sa harap niya ang walang kamatayan. Kahit na ang batang ito ay may kakaibang paraan, siya ay isang immortal lamang pagkatapos ng lahat, hindi isang pangunawa. Siya, ang tigre na may ngiping sable, ay isang makapangyarihang demonyong engkanto na nakarating sa rurok ng 3 langit. Hindi dapat mahirap pakitunguhan ang taong ito. Sa paghusga mula sa sitwasyon, ang phoenix at ang malalaking demonyo ng Feying Mountain na lumitaw ay pawang may kaugnayan sa batang ito. Ano? Kung mahuli ang batang ito? Magiging maayos kaya ang sitwasyon. Hintayang dumating ang 3 leon, pagkatapos ay magiging ligtas ito. Napangiti ang tigre na may ngiping saber sa kanyang puso, at sa sumunod na sandali ay narinig niyang sinabi ng batang maputi ang buhok, Shan Hong, huwag kang mag-alala, bantayan mo ito para sa akin, huwag mong hayaang makatakas ang sinuman, kakayanin ko ito rito. Ha! Agad namang natuwa ang tigreng may ngiping sable. Nang sabihin ito ng batang ito, hindi ba napatunayan ito na may relasyon siya sa maliit na phoenix at sa malalaking demonyong ito ng Feying Mountain? Oo naman. Sapat na, sa sandaling ibukan niyang Yiu ang kanyang bibig, huminto ang phoenix at ang malalaking demonyo ng Feying Mountain. Pinatunayan pa nito ang relasyon ng mga demonyong ito at ng batang ito, at pinatunayan din na pinakinggan ng malalaking demonyong ito ang batang ito. Hindi kaya may matatalas na paraan ang batang ito. Ang tigre na may ngipin na may sable ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkalito sa kanyang puso, at muli niyang tiningnan siyang Yiu na nakatutok ang kanyang mga mata.
Sa kanyang paglilinang sa tuktok ng ikatlong antas ng kaliwanagan, halos makita niya si Yang Yiyo. Ang batang ito ay nasa tuktok pa rin ng Immortal Venerable at hindi pa nakapasok sa State of Enlightenment. Walang mali sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ko ngayon. Well, gawin natin ang batang ito bilang unang hakbang. Hanggat may baba natin siya, ang malalaking halimaw at phoenix na ito sa Feying Mountain ay maaaring matakot na atakihin siya, tama ba? Sa pag-iisip nito, biglang gumalaw ang tigreng may ngiping sable. Wala man lang kilos o mukha ng isang malakas na lalaki. Ito ay isang sneak attack. Masyadong walang hiya. Ang dugong agila na lumulutang ng 12-12 metro ang layo ay agad na nagalit at umungal. Guro, mag-ingat, may sakit na tigre, napakawalan GMO. Gayunpaman, ang tigre na may ngiping saber ay isang malaking halimaw sa tuktok ng ikatlong antas ng kaliwanagan, at tila huli na upang paalalahanan si Yang Yiyo sa oras na ito. Nanlumo si Blood Eagle at bumulong kay Yang Yiyo, bakit parang demonyo ka? Bakit ka nagpapanggap na mapagpanggap? Hinayaan mo kami para kahit papaano ay mag-away kami. Pero pinilit mo kaming pigilan. Ngayon ay masama na. Kung atakihin ka ng tigre na may ngiping sable, mapapahamak ka. Napatingin si Blood Eagle sa maliit na phoenix na naging maliit na babae sa gilid at tila hindi nag-aalala. Huwag kang mag-alala, ang aking kapatid ay hindi magdurusa ng anumang pagkawala, mahinahong sabi ni Little Phoenix. Natigilan ang Blood Eagle, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nasa eksena. Hindi niya maintindihan kung paano maiiwasan ni Yang Yiyo ang palihim na pag-atake ng tigre na may ngiping saber. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang Blood Eagle ay natigilan, at lahat ng malalaking halimaw sa paligid ay natigilan. Isang sigaw lang ang narinig, paano na? Ang huling salitang, maaari, ay hindi binigkas. Ngunit kung ito man ay ang malalaking halimaw ng Feying Mountain o ang 12 malalaking halimaw sa ilalim ng trono ng Lion King, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Dahil malinaw nilang nakitang nawala ang may ngiping saber na tigre at sumugod kay Yang Yiyo, inaatake si Yang Yiyo. Sa mata ng lahat ng malalaking halimaw, pabayaan si Yang Yiyo, na isang walang kamatayan, kahit na ang dakilang halimaw ng ikatlong antas ng kaliwanagan na kapantay ng tigre na may ngiping saber ay hindi maiiwasan ang palihim na pag-atake ng parehong antas. Pero, may nangyaring kakaiba. Isang makulay na halo ang lumabas mula sa katawan ni Yang Yiyo sa field, na sobrang nakakasilaw. Tapos may sumigaw. Ang halo ay nawala sa isang iglap. Ngunit nakita ng lahat na ang Saber-Tooth Tiger, ang pinakamataas na master na nakaupo sa ilalim ng trono ng Lion King, isang makapangyarihang master sa tuktok ng ikatlong antas ng kaliwanagan, ay kinurot sa kamay ng puting jade na kamay ni Yang Yiyo. Ito ay isang kamay. Paano ito posible? Akala ng mga halimaw ay malabo ang kanilang mga mata at naghahalusinate sila. Ngunit pagkatapos na biglang kuskusin ang kanilang mga mata, ang mga pagbabago sa larangan ay nanatiling hindi nagbabago. Ang larawan ni Yang Yiyo na kinurot ang leeg ng Saber-Tooth Tiger gamit ang isang kamay ay tila na-freeze, nang hindi gumagalaw. Ma'am. Sa simula, 4 na salita ang sinabi ng Saber-Tooth Tiger. Paano ito posible? Nako, hindi makalabas ang huling salita. Kinurot ng isang kamay ni Yang Yiyo ang kanyang leeg at hindi na makapagsalita, ngayon ay ma'am sound na lang ang kanyang nagagawa. Puno ng hindi paniniwala at takot ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Para siyang nakakita ng multo. Nasuri niya ng higit sa isang beses na si Yang Yiyo ay isa lamang immortal na walang kaliwanagan, ngunit kinurot niya ang kanyang leeg sa sandaling ito. Sa susunod na sandali, ang kanyang leeg ay maaaring kurutin ni Yang Yiyo. Ang anyo ng tao ng tigre na may ngiping saber sa panahong ito ay isang matibay na tao, na may taas na 3 metro. Ang katawan ng tribo ng demonyo ay abnormal na matangkad, habang si Yang Yiyan ay payat at nakakaawa, ngunit hinawakan niya ang leeg ng tigre na may ngipin ng sable gamit ang isang kamay. Sobrang nakakaloka ang eksena. Ang mga eyeballs ng saber-tooth na tigre ay orihinal na malaki, at mas malaki pa ito nang kinurot sila ni Yang Yiyan gamit ang isang kamay. Puno ng pamumula ang kanyang mga mata, at may takot at panghihinayang sa malalaking mata na ito. Naalala niya na nanlamig ang buong katawan niya. Naalala ko lang na inatake niya si Yang Yiyan. Nang papasok na sana siya sa gilid ni Yang Yiyan ng 3 metro, nakita niya ang isang makulay na halo na lumabas mula sa katawan ni Yang Yiyan. Nakakasilaw na hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Hindi niya namamali na ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang kanyang katawan, na parabang nahulog siya sa kumunoy. Nagmamadaling nagpumiglas ang tigre na may ngiping sable, ngunit habang nagpupumiglas siya ay lalong bumibigat ang kanyang katawan. Kahit na ipilit niya ang lahat ng kanyang magic power, wala itong silbi. Bago pa siya makapag-react, may malamig na kamay na kumurot sa leeg niya. Umakyat ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan. Ang nakakatakot ay mayroong kasing dami ng 10 uri ng kapangyarihan. Sa isang iglap, napuno nito ang kanyang katawan at tinatakan. Alam na alam niya ang mangyayari kung 10 uri ng kapangyarihan ng iba't ibang katangian ang sumugod sa kanyang katawan. Ang isang maliit na kaunti ay makagambala sa kanyang demon peel, at ang labis ay magiging sanhi ng pagsabog ng tableta. Siyempre, ang demon core ay hindi ang demon peel sa antas ng enlightenment.
Sa ganitong paraan, 10 uri ng masalimuot at malawak na kapangyarihan ng langit at lupa ang sumugod sa kanyang demonyong kaibuturan. Ito ay walang katapusan. This time tapos na. Ang tigre na may ngiping sable ay tumunog, at ang buong lalawigan ay nabalot at tinatakan ng isang kapangyarihang hindi pa nahihipo. 10 uri ng kapangyarihan ang bumabarena sa kanyang katawan, na pumasok sa kanyang leeg sa pamamagitan ng braso ni Yang Yiyo. Ang tigreng may ngiping saber ay tumingin kay Yang Yiyo na may nagsusumamong mga mata. Ngunit sa sandaling ito, bahagyang ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, hindi ako maaaring maging malambot sa aking mga kaaway. Isa kang dakilang demonyo na umabot na sa rurok ng 3 antas ng kaliwanagan, ngunit wala kang kahihiyan para atakihin ako. Iniisip kong labanan ka ng direkta, ngunit napakawalan mo na gusto mong mamatay. Huwag mo akong sisihin. Ngayon ay maaari kang mamatay. Kung tungkol sa katotohanan na naglabas ka lang ng bakas ng kapangyarihan ng demonyo at lumipad palabas, dapat kang pumunta upang makakuha ng mga reinforcement, di ba? Haha, di bale. Samantalang ako, may napagtanto akong bago, at kailangan kong maghanap ng isang tao, hindi, upang makahanap ng isang demonyo na susubukan ang aking kamay. Buti na lang may dumating. Well, iyon lang. Ihahatid na kita. Malumanay na sabi ni Yang Yiyo, at pinakawalan ang leeg ng tigre na may ngipin sa hangin sa himpapawid. Sa sumunod na sandali, nahulog ang katawan ng tigre na may ngiping sable. Gumaan ang pakiramdam ng mga dakilang demonyo ng Lion Mountain sa paligid niya nang makita nilang binitawan ni Yang Yiyo ang tigre na may saber tooth. Biglang lumipad ang isang dakilang demonyo na umabot na sa 2 antas ng kaliwanagan at sinalo ang nahuhulog na katawan ng tigre na may ngiping sable. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang mukha ng demonyo, at mabilis niyang binitawan ang tigreng may ngiping sable at sinubukang makatakas kaagad, dahil nalaman niyang may nakakatakot na aura ang tigre na may ngiping sable sa katawan, na tila sesebog na. Tapos na ang resulta. Boom! Sumabog ang katawan ng tigre na may ngiping sable. Ang langit ay puno ng ambon ng dugo. Ang dakilang demonyo na nakamit ang 2 antas ng kaliwanagan ay naapektuhan din, at napasigaw habang siya ay hinaypa ng putol-putol sa pagsabog ng tigre na may ngiping sable. Kabanata 2417 napakahusay ko ngayon. Natahimik ang buong audience. Walang inaasahan ang resultang ito. Napakalakas ni Yang Yiyan. Ang kamay ng saber-tooth tiger, na nasa tuktok ng 3 antas ng kaliwanagan, ay nakuha ni Ching. Nang i-flip niya ang kamay niya ay bumitaw siya pero sumabog ang katawan niya. Maayos ang pagsabog, ngunit kinaladkad din niya ang isang dakilang demonyo ng 2 antas ng kaliwanagan upang mamatay kasama niya. Ang huli ay namatay ng hindi makatarungan. Pumunta siya upang iligtas ang saber-tooth tiger, ngunit napatay siya ng pagsabog sa sarili ng saber-tooth tiger. Hindi ito ang punto. Ang punto ay ang lahat ng mga dakilang demonyo sa madla ay hindi malinaw na nakita kung paano ginawa ni Yang Yiyan ang hakbang. Sila. Nakita na lamang niya na ang kanyang buong katawan ay pumutok sa 10 kulay ng kinang. Nadama ng ilan sa matatalas na dakilang demonyo na ang 10 kulay ay ang 10 katangian ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Haze. Hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin, ang 10 katangian ng kapangyarihan ng langit at lupa ay pinagsama sa isang katawan. Oh my God, he did it like this. Bakit hindi siya sumabog at namatay? Halimaw. Demonyo ang batang ito, tama ba? Pinatay niya ang saber-tooth tiger ng ganito. Maraming mga dakilang demonyo sa ilalim ng trono ng Lion King ang hindi makapaniwala. Hindi banggitin ang mga ito, kahit na ang malalaking halimaw sa Feying Mountain ay halos hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Sila ay nakilala niya noon si Yang Yiyo sa ipinagbabawal na lugar ng Feying Mountain. Medyo kakaiba siya. Matalas ang kanyang mga pamamaraan, ngunit hindi niya nagawang durugan ng tigre na may ngiping sable. Ang mga mag-aaral ng ang Blood Eagle, ang Pasang Quago, ang Loro, ang itim na uling at maging ang maliit na Phoenix Rat King ay lumiit nang tumingin sila kay Yang Yiyo. Ito ay hindi ka panipaniwala. Squeak, malakas si kuya. Sa sandaling ito, nagsaya si Dower at binasag ang katahimikan. Master ay nangingibabaw. Tulad ng inaasahan ng aking Panginoon, kahanga-hanga. Walang kakapusan sa mga mambabula anumang oras, hindi kasing ganda ng itim na uling at ang haring daga. Sabi ko, bakit hindi ka lumuhad at sumuko? Gusto mo bang mamatay ng walang kumpletong bangkay? Ang itim na uling ay umungal sa 12 malalaking halimaw sa oras na ito. Siyempre, 10 na lang sa 12 malalaking halimaw ang natitira ngayon. Pagkatapos sundan si Yang Yiyo, nalaman ni Heya na ang Master ay may yunmen sa Chaos Immortal Realm, at kailangan ng ilang Master ng Tango level para mapanatili ang lugar, kaya alam niya na ang malalaking halimaw na ito ay maaaring maging mga buhay na katulad niya. Sa sandaling marinig niya ito, nagbago ang mga mukha ng natitirang 10 malalaking halimaw sa field. Isang insulto sa mayayabang na malalaking halimaw ng lahi ng demonyo ang pagpapasakop sa isang tao. Pero, kung hindi ka sumuko, mamamatay ka. Pinigilan ni Yang Yiyo kahit ang makapangyarihang tigre na may ngiping saber gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, pabayaan sila. Sa 10 malalaking halimaw, 4 ang Tango unang antas, 3 ang Tango ikalawang antas, at 2 ang nasa unang yugto ng 3 antas.
Nagkatinginan sila pero ang pangit ng mukha nila. Sumuko o lumaban hanggang kamatayan. Ang pagsuko ay nangangahulugan ng pagbibigay ng marka ng kaluluwa ng demonyo sa batang ito, at mula noon ang buhay at kamatayan ay ibibigay sa iba, ngunit ang kalamangan ay maaari kang mabuhay. Hindi sumusuko. Halatang dead end yan. Hindi banggitin na ang lakas at kakaiba ng lahi ng tao na ito ay lampas sa kanilang imahinasyon, ang malalaking halimaw sa nakapaligid na Feying Mountain ay mayroon ding ganap na mataas na kamay. Tila lahat sila ay sumusunod sa lahi ng tao. Kung lumaban sila hanggang kamatayan, malamang na mamatay sila. Pero, malinaw, ang 10 malalaking halimaw na ito ay walang pagpipilian. Maaari silang magsanay hanggang ngayon, kahit na sila ay halimaw, alam nilang pahalagahan ang kanilang buhay. O may pagkakataon pa, at kamatayan ang katapusan ng lahat. Sa harap ng buhay at kamatayan. Moral na integridad ay wala. Isumite at ikaw. Mabubuhay pa, napakaraming babaeng halimaw ang hindi pa. Ilang malalaking halimaw na may mahinang moral na integridad ay nag-alinlangan sa kanilang mga puso, nag-iisip ng ganito. Tapos, tumingin sa isa't isa, at sila ay malapit ng magbigay-pugay at sumuko, at ibigay ang marka ng kaluluwa ng demonyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang tumunog, na nagpang-inig sa buong 10 malalaking halimaw, at agad na naging masigla. Humph, matapang ang magnanakaw. Halika sa teritoryo ng aking Lion King at patayin ang malaking halimaw sa ilalim ng trono ng aking Lion King. Sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob, munting sangkatauhan? Isda Leong. Ay, walang ganyan, ubo-ubo. You have crossed the line, you human boy. This is an alien world, not your human land. Boom boom boom. 3 dagandong ang tumunog sa kalangitan, at 3 nagliliyab na apoy ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na bumubuo ng 3 portal. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang 3 matandang lalaki na may naglalagablab na pulang buhok. Lahat sila ay nag-transform na matatandang lalaki, ngunit bawat isa sa kanila ay may malakas na katawan. At mula sa pananaw ni Yang Yian, sila ay triplets. Medyo katulad ng Golden Lion King na si Exizon, nako, ito ang kakaibang bersyon ng Golden Lion King na si Exizon. Eksaktong pareho. Parehong-pareho ang aura. Sila ay makapangyarihan at mabangis, at ang kanilang presyon ay kumalat sa buong lugar, na naging sanhi ng lahat ng mga dakilang halimaw na nagkaroon. Umabot sa una at ikalawang antas ng kaliwanagan upang umatras ng hakbang-hakbang, iniiwasan ang kanilang panggigipit. Lumapit ang maliit na phoenix kay Yang Yio, at same time na nagsabi, kapatid, silang 3 ay nasa tuktok ng ika-4 na antas ng kaliwanagan. Dati, ang maliit na phoenix ay hindi kailanman nagpakita ng anumang pag-aalala tungkol sa malalaking halimaw tulad ng saber-tooth na tigre, ngunit ngayon ay medyo seryoso na ito. Nang tanungin ni Yang Yio ang maliit na phoenix, sinabi niya na kaya niyang harapin ang malalaking halimaw sa ika-4 at ika-5 antas ng kaliwanagan. Ngayon ay tila ang lakas ng munting phoenix ay maaaring nasa pagitan ng tuktok ng ika-4 at ika-5 antas ng kaliwanagan. Nakaharap sa 3 leon na halimaw, silang 3 ay nasa tuktok ng ika-4 na antas ng kaliwanagan. Maaaring hindi sigurado ang maliit na phoenix na kaya niyang ibagsak silang lahat, o isa lang sa kanila ang kaya niyang harapin. Nakaramdam si Yang Yio ng init sa kanyang puso. Alam niyang nag-aalala sa kanya ang munting phoenix at sa unang pagkakataon ay lumitaw sa tabi niya. Ngumiti siya at sinabing, oo, talagang napakalakas nila, pero kailangan mong maniwala sa akin. Dapat kaya nating talunin silang lahat sa ilang sandali. Pumunta ka doon para protektahan si Daor at ang iba pa, at ipaubaya mo sa akin ang iba. Dapat miyembro ng tribo ng Lion King ang 3 ulo na Flame Lion. Mukhang may talent sila. Konti lang ang mga bantay ng gate nila sa yon, so it. Kuya, kaya mo ba? Ayaw mo ba talaga ng tulong ko? Nagulat ang maliit na phoenix. Pakiramdam niya ay nagbago ang aura ng kapatid at ang buong pagkatao mula nang mag-practice ito sa likod ng lodge. Pakiramdam niya ay napakalakas niya, ngunit, siya, ay hindi sapat na malakas upang hamanin ang 3 sumasaklaw sa lahat ng ika-4 na antas ng peak na mga demonyo, tama ba? Kahit na siya, ang banal na ibong phoenix, ay hindi siguradong haharapin ang 3 sumasaklaw sa lahat ng ika-4 na antas ng rurok na mga demonyo ng sabay-sabay, hindi pa banggitin na naramdaman niya na ang 3 ulo na leon ay hindi isang ordinaryong tao, ngunit isa ring likas na kakayahan. Simula nung araw na yun, nagbago na ang mentalidad ng kapatid niya. Siya ay tila kalmado at walang malasakit sa lahat, na lubos na naiiba sa dati. Noong nakaraan, mayroon siyang matinding pakiramdam ng pagkaapurahan, ngunit ngayon ay hindi naramdaman ni Xiao Fengwang ang tensyon ng pagharap sa isang malakas na kaaway mula kay Yang Yian. Malakas ba talaga siya? Oh, sira ba ang utak niya? Naisip ni Xiao Fengwang sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Xiao Fengwang, ang kanyang kapatid ay isa lamang immortal. Anyway, hindi pa siya umabot sa level of enlightenment. Ang threshold ng kagubatan ng malalakas na magsasaka sa immortal na mundo ay paliwanag. Ito ay isang pinagkasunduan sa mga tao, halimaw, at maging sa iba pang mga magsasaka. Ang mga hindi pa nakakarating sa kaliwanagan ay maaaring pumatay ng mga makapangyarihang tao na nakamit ang kaliwanagan. Ang mga ganoong bagay ay umiiral din sa minanang alaala ni Xiao Fengwang,
ngunit tiyak na bihira ang mga ito at hindi maaaring maging masyadong mapangahas. Ang kanyang kapatid na lalaki ay maaaring pumatay ng isang rurok ng kaliwanagan sa tuktok ng ikatlong antas ng kaliwanagan kasama ang rurok ng dakilang immortal. Sa kanyang opinyon, ito ay isang hindi pa nagagawang gawa, ngunit ngayon ay may tatlong apoy na leon sa tuktok ng ikaapat na antas ng kaliwanagan, lahat ay may parehong paglilinang, at sila ay talagang mga dakilang halimaw na may pambihirang mga talento. Ang antas ng kaliwanagan ay mas mataas kaysa sa antas ng langit, ito ang pinagkasunduan ng lahat ng mga magsasaka. Nag-aalala talaga si Xiao Fengwang, may mali ba sa utak ng kapatid niya pagkatapos ng cultivation. Gayunpaman, nang tumingin sa mga mata ni Yang Yian, nakita ni Xiao Fengwang ang malakas na tiwala sa sarili, na maliwanag at malinaw, at hindi mapag-aalinlanganan. Sa huli, sinabi ni Xiao Fengwang, "Kuya, mag-ingat ka." Siya ay umatras at piniling maniwala kay Yang Yian, dahil ang ganitong uri ng mga mata na puno ng malakas na pagtitiwala ay lumitaw sa kanyang alaala. "Well, go," ngumiti si Yang Yian at sumenyas. Kung alam niya kung ano ang iniisip ni Xiao Fengwang sa kanya, malamang na magsusuka siya ng dugo. Pero, gusto lang magpasikat ni Yang. Simula nang mag-ensayo siya, madalas siyang sinusupil ng iba't ibang mga kaaway. Huwag mo nang banggitin kung gaano kalalim ang depresyon sa kanyang puso. Sa tuwing nahaharap siya sa isang malakas na kaaway, tumakas siya o may tulong mula sa mga tao sa paligid niya. Kahit na ang problema ay nalutas. Pero depressed talaga siya that time. Sa paglipas ng panahon, lahat ng mga depressed na aura na ito ay naipon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ngayon, dumating na ang pagkakataon. Kung hindi niya ilalabas ang mga naipong depression na ito, maaari siyang samuka ng dugo at mamatay. Malinaw, mayroong Xiao Fengwang at isang grupo ng malalaking halimaw. Kaharap man niya ang tatlong ulo na leon, maaaring ang huling resulta ng laban na ito ay ang kanyang panalo, ngunit tiyak na magkakaroon ng pinsala. Kaya kung kaya mong lutisin ang isang bagay sa iyong sarili, lutisin ito sa iyong sarili. Magkunwari. Well, mas mabuting gawin mo ito sa iyong sarili, di ba? Matagal na niya itong pinipigilan. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong ilabas ang kanyang mga iniisip. Paano niya ito hinayaan? Matapos magbago ng husto ang kanyang kalooban, gusto pa rin niyang napanoorin ang kanyang mga nasasakupan na may nagninangas na mga mata na sumasamba. Hindi, ito ay paghanga. Siyempre, alam niya na ang pagharap sa tatlong ulo na Golden Lion King na si Exizon, Hindi, tatlong malalaking leon iyon, mape-pressure siya, pero konting pressure lang iyon lang. Ang ganda ng kaibigan ko ngayon, confident. Bakit? Dahil sa 10 katangiang kapangyarihan ng langit at lupa, dahil siya ay may perpektong pisikal na pundasyon. Ang bentahe ng pagiging makapangyarihan, o laban sa langit, ay natagpuan niya ang pakiramdam ng 10 kapangyarihang katangian na pumapasok sa kanyang katawan, at kasabay nito ay mayroon siyang sariling mga batas sa katangian. Ito ang malaking kumpiyansa laban sa langit. Kaya lang, hindi perpekto at makapangyarihan ang mga batas, ngunit ang epekto ng kemikal pagkatapos pagsamahin ng mga ito ay tiyak na lampas sa kanyang imahinasyon. Kaya tinanggihan niya ang maliit na phoenix na tumulong. Tuwang-tuwa siya. Sa pagharap sa tatlong malalaking leon, nakita niyang ang kanyang sarili na medyo masama sa sandaling ito. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa gilid. Kailangan niyang tumangala, dahil ang tatlong higanteng leon ay nakatingin sa kanya mula sa itaas, 20 o 30 metro ang taas kaysa sa kanya. Kung tungkol sa mga namumungay na mata, iyon ay upang ipahayag ang parehong paghamak sa tatlong malalaking leon. Sumigaw siya sa kakaibang boses, "Hoy, Exizon! Tatlong gininto ang Lion King. Ba hindi? Gayon paman, iyong tatlong matandang leon, bumaba ka, huwag kang masyadong mataas, hindi maganda ang cervical vertebrae ko, nakakapagod magsalita, bumaba ka at mag-chat tayo, kapag hindi ka bumaba, bugbugin kita mamaya, sa sandaling napakalakas ko ngayon." Sinabi ito ni Yang, ang mga lumang mukha ng tatlong leon ay kumaibot at puno ng mga itim na linya. Akala ko ba brain dead ang lalaking ito? Hindi mo ba nakita na ang mga lumang leon ay mula sa makapangyarihang linya ng Flame Lion, ang marangal na Oriental Giant Lion King clan ng dayuhang mundo, at ang pinakamalakas na tao na nakarating sa rurok ng ikaapat na antas ng kaliwanagan? At tatlo silang magkakapatid, tatlo. Well, all the same, marunong ka bang rumspeto ng tao? Respect Lion. Mayroon pa ring cervical spondylosis. What the hell? Gusto mo pa ba tayong talunin? Ikaw ay isang maliit na tao, kahit napatayin mo ang tulala na tigre na may ngipin, maaari mo pa ring patayin kami. Joke. Kabanata 2418, Abu sa isang kisap mata. Habang nakikipag-usap si Yang Yiyo sa tatlong matandang leon, isa sa natitirang 10 malalaking halimaw sa bukid ay sumigaw, "Tatlong dakilang hari, gustong patayin tayo ng batang ito." Oo, gusto pa nga ng batang ito na isumite natin. Gusto niyang sirain ang angkan ng Lion King. Magsama-sama ang lahat at patayin ang batang ito. Ang 10 malalaking halimaw ay parang mga batang bino-bully na nakita ang kanilang mga magulang na paparating at may umalelay sa kanila, at pagkatapos ay nagsimula silang magpakitang gilas at sumigaw na patayin si Yang Yiyo. Nang marinig ito ni Yang Yian, nagsimula siyang kumilos ayon sa script. Gayunpaman,
Ngumisi siya sa susunod na sandali, hindi ko pa sinasabing sumuko ka, hey Tan, huwag mo nang masyadong gawin ito sa hinaharap, para hindi masyadong mayabang itong mga halimaw na ito. Itong mga basurang ito ay gustong sumuko sa akin at maging alipin ko, ngunit hindi ko sila minamaliit. Tingnan mo kung anong klaseng bagay sila, lahat sila ay pangit at sira-sira. Ah, ikaw. Masyado kang nambo-bully sa mga tao, o, hindi masyadong nambo-bully sa mga halimaw, minamaliit mo ba kami? Lahat kami ay mahusay na halimaw, at ang ilan sa kanila ay nasa ikatlong antas ng kaliwanagan. Mababa ang tingin mo sa mga halimaw na may mga mata ng tao. Kaagad, nagalit ang 10 halimaw. Tolerable talaga para sa mga lalaking halimaw, pero hindi para sa mga babaeng halimaw. 3 hari ang naruroon, at ikaw ay napakamayabang, masyadong mayabang sa mga halimaw. Sinabi ng isa sa mga halimaw, mababa ang tingin sa amin ng 3 dakilang hari, kayong 3 lang. Wala na siyang ibang sinabi, pero halata naman na tolerable ito, kaya bilisan mo. Talagang nasa estado ng pagkabalisa ang 3 ulo na leon. Nakakita na siya ng mga tao ng sangkatauhan, at nakakita ng malalakas na tao ng sangkatauhan, ngunit hindi pa siya nakakita ng gayong walang hiya at mayabang na tao. Ito ang unang pagkakataon. Ang 10 dakilang napaliwanagan na halimaw sa kanyang bibig ay pawang basura. Saka ano kaming 3? Malaking basura. Magagalit siya. Nang kumilos na ang 3 ulo na leon, si Yang Yian ang nanguna at muling hamarang sa kanila. Basura ay basura, ikaw ang sinasabi ko. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Habang nagsasalita si Yang, iniunat niya ang kanyang mga kamay at mga daliri sa 10 malalaking halimaw, at ang mga palad ay nakaharap sa itaas, at ang mga daliri ay nakayuko, medyo katulad ng pagyuko ng mga daliri ng orchid. Tapos, mahinang nagsalita siya, na may walang kabuluhang tono, flick, flick. Sa kanyang pagsasalita, ang kanyang mga daliri ay pamitik sa pagitan ng kanyang mga daliri, at sunod-sunod na 10 kulay na mga ilaw, na kasing kapal ng mga daliri, ang lumabas mula sa dulo ng kanyang mga daliri, na ang bawat isa ay nakatutok sa isang malaking halimaw, at 10 daliri ay pamitik palabas. Parang batang makulit na naglalaro ang kilos ni Yang. Gayunpaman, ang 10 kulay na bahaghari ay nawala sa isang iglap, na parabang nawala ang mga ito sa manipis na hangin, at nawala ng hindi damapo sa 10 malalaking halimaw. Sariwa pa sa isipan ng 10 malalaking halimaw ang kakaibang paraan niyang sa pagpatay sa tigre na may ngiping saber gamit ang backhand noon. Nang i-flick niya ang kanyang mga daliri at pumutok ang 10 makukulay na ilaw, ang 10 malalaking halimaw ay nanginig at naghanda para sa depensa, na parang kaharap ang isang malaking kalaban. Ngunit sa sumunod na sandali, nawala ang 10 makulay na ilaw nang hindi naabot. Nagulat ang 10 malalaking halimaw sa kabilang panig, na pinaghihiwalay ng 12-dosenang metro. Biro ba ito? Kami ang 10 dakilang kaliwanagan. Ano ang ibig mong sabihin sa pagpitik ng iyong mga daliri? May humahamak ba sa'yo ng ganito? Ang 10 malalaking halimaw ay hindi nakatiis at nakaramdam ng labis na pagkainsulto. Patayin! Sa wakas, isang dakilang demonyo na nakamit ang kaliwanagan sa ikatlong langit ay hindi napigil ang sumugod kay Yang Yiyo. Pinaglalaroan mo lang kami, kusa na lang inaasar. Isang dakilang demonyo ang nanguna, at ang natitirang siyam ay gumalaw lahat, at sa isang iglap, isang dakilang demonyo ang sumugod kay Yang Yiyo. Sa kanilang opinyon, ang taong ito ay masyadong mayabang at napakasama. Sila ang mga dakilang demonyo sa 12 dakilang demonyo sa ilalim ng Lion King, at sila rin ang numero 1 mga demonyo sa buong dayuhang mundo. Paano nila natitiis ang gayong panunukso? Bilang karagdagan, mayroong 3 hari ng Lion sa gilid upang suportahan sila, at ang 10 malalaking demonyo ay puno ng kumpiyansa, at inatake nila si Yang Yiyo na may layuning pumatay. Aaksyon na sana ang isa sa 3 matandang leon sa hindi kalayuan, ngunit ang nasa gitna ay nagsabi, sandali lang, 3 matatanda, subukan muna nila ang lakas ng batang ito. Ang isang tao na kayang pumatay ng tigre na may saber tooth ay maaaring magmukhang immortal, ngunit kakaiba ang lahi ng tao, dapat tayong mag-ingat. Tama si Kuya. May kasabihan sa lahi ng tao na ang pagkilala sa iyong sarili at ang pagkilala sa kalaban ay mananalo sa bawat laban. Bagamat kayang pumatay ng batang ito na may saber tooth na tigre sa tuktok ng ikatlong antas ng kaliwanagan, malayo pa rin siya sa atin. Gayunpaman, laging tama na mag-ingat. Nagsalita din ang pangalawa sa 3 leon. Pagkatapos ay tingnan natin bago tayo kumilos, huwag hayaan itong tumaob. Pumayag naman ang pangatlo. Ang 3 matandang leon ay nakapag-ensayo hanggang ngayon, at sila ay nagalit ng hindi mabilang na mga taon. Mas matalino sila kaysa sa mga tao, kaya dapat silang maging mas maingat. Tungkol naman sa malaking demonyo. Bagamat subordinate sila ng Lion King nila, dapat protektahan sila, pero okay lang na subukan nila ito. Kung tutuusin, ang 10 malalaking demonyo ay hindi mula sa angkan ng apoy na leon, kaya hindi mahalaga kung iilan ang mamatay. Bukod dito, pagkatapos pumunta ang hari ng Lion sa makalangit na landas, ang malalaking halimaw na ito ay naging mailap at sabik na gumawa ng isang bagay. Paanong hindi ito malalaman ng 3 magkakapatid?
Tama lang na gamitin itong sangkatauhan para talunin sila, at sa wakas silang tatlo ay kikilos at papatayin ang sangkatauhan, upang makamit ang pinakamalaking pagpigil. Sa pag-iisip nito, nagsimulang manood ng palabas ang tatlong matandang leon. Kasabay nito, tinanong ng Rat King ang Little Phoenix, dapat ba tayong kumilos? Hindi, dapat kayanin ni Kuya. Bantayan mo ang tatlong leon. Sila ang pinakamalaking banta. Kung sakaling kumilos ang tatlong leon, sabay-sabay tayong aaksyon para pigilan sila at huwag silang tatlo saktan si Kuya. Nagsalita ang Little Phoenix, at ang Rat King at Blood Eagle sa tabi niya ay lihim na tumango. Bilang karagdagan, ang Purple Emperor sa kabilang panig ay nagdala ng 12-dosenang mga demonyo upang panuurin, nakatitig din sa tatlong leon, at ang kanyang mga mata ay komplikado nang tumingin siya kay Yang Yiyo. Ipinahayag niya ang kanyang posisyon kay Yang Yiyo ngayon, at ngayon alam na niya kung ito ay tama o mali. Ang lakas at paraan na ipinakita ni Yang Yiyo ngayon, si Zihuang ay hindi makita sa kanya. Malinaw na siya ay isang walang kamatayang tao sa pinakamataas na antas, ngunit talagang pinatay niya ang tigre na may ngipin sa saber gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ang ganitong paraan ay nagpabagal lamang sa kanyang puso. Ang mga demonyo mula sa lahat ng panig ay nakatitig sa field, iniisip kung kakayanin ito ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, walang nakakaalam kung gaano kalakas si Yang Yian, ngunit may isang bagay na napagkasunduan ng lahat. Iyon ay nang iniunat ni Yang Yian ang kanyang daliri at pinitik iyon sa 10 malalaking halimaw, tinutokso lang niya ang mga ito, hindi man lang sila pinakikitunguhan. Pero, ganoon ba talaga ang nangyari? Sa susunod na sandali, lahat ng halimaw, malaki at maliit, ay muling nabigla. Nakita ko ang 10 malalaking halimaw na nasa 20 hanggang 30 metro ang layo mula kay Yang Yiyo. Tumalikod sila at sumugod. Nang sila ay 10 metro ang layo mula kay Yang Yiyo. Biglang ngumiti ng kakaiba si Yang Yiyo, at sinabing sobra-sobra, "Oh, ang lakas ng loob mong lumaban hanggang kamatayan." Narinig ng 10 malalaking halimaw ang mga salita ni Yang Yiyo at tumawa ng mabangis. Akala nila ay natatakot si Yang Yiyo. Ang malaking halimaw na nangunguna, na nakaintindi sa ikatlong antas, ay malamig na tumawa, "Alam kong ikaw, isang magnanakaw, ay tinutokso kami. Susunod, dudurugin kita at papatayin ka." Ang demonyong enerhiya ay tumataas sa langit. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, "Sabi ko basura ka. Iyon lang, sa kasong ito, sisimulan ko na ang palabas, simulan na natin, pagkatapos." Natapos magsalita si Yang, itinaas niya ang kanyang kamay, kinurot ang kanyang hinlalaki at hintuturo, at sinabi sa kanyang bibig, "Ding dong." Okay. Habang nagdingdong si Yang, biglang naging makulay ang paligid. 10 magkakaibang kulay ng langit at lupa, o ang 10 kulay ng sugo ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa lahat ng panig ng 10 malalaking halimaw, na nakapalibot sa 10 malalaking halimaw mula kaliwa hanggang kanan, pataas at pababa. Ito ay tulad ng isang malaking bilog na makulay na globo, na may mga linya na nag-uugnay sa isa't isa, na binabalangkas ang mga diamante. Anyway, binalot nito ang isang malaking halimaw, makulay at maganda. Ngunit walang halimaw sa bukid ang maaaring tumawa. Kasama ang 3 matandang leon. Dahil naramdaman nila ang lahat ng katangiang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa dito. Biglang naisip ng maraming malalaking halimaw ang mga makukulay na light spot na pinitik ni Yang Yian sa kanyang daliri kanina. Nawala ito noon, pero hindi naman talaga nawala. Ngayon ay tila pinaghandaan na ito. Ang gayong higanteng bilog na globo ay pinagsama-sama para sa 10 malalaking halimaw. Aba, makulay at transparent, kaya makikita mo ang sitwasyon sa loob. Hehe, ang ganda, sabi ni Yang sa sarili. Boom boom boom. Ang 10 malalaking halimaw ay natakot at biglang umatake, ngunit hindi sila makaalis sa napakalaking makulay na bolang ito. Sa oras na ito, ngumisi si Yang at sinabing may masamang ngiti, "Sinasabi ko na 10 piraso ng basura ka, huminto ka sa pakikibaka. Kahit gaano kalakas ang iyong magic power, kaya mo pa rin bang lumaban sa langit at lupa?" Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng 10 malalaking halimaw sa loob ay nagbago ng husto. Sa katunayan, hindi sila makalabas at masira ang makulay na globo na ito. Kakasimula pa lang ng bangungot. Pagkatapos ay ibinuka ni Yang Yiyo ang kanyang bibig at sinabi, "Parating na ang hangin." Whoosh! Naghiyawan ang 10 malalaking halimaw sa makulay na globo. Sunod-sunod, ang malalakas na hangin ay naging mga wind blade sa globo tulad ng libu-libong kutsilyong humahampas sa katawan, at tumutulo ang dugo. Kulog, bitek, apoy, tubig, baging, ginto at bato, yin kasamaan, purong Yang. Mabilis na nagsalita si Yang. Lagi siyang nagsasalita. Sa napakalaking makulay na globo, nagkaroon ng mas maraming pagkasira ng apoy, tubig ng yelo, baging at kahoy. Anyway, ito ay ang paghalay ng 10 katangian ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Sa sandaling ito, siya ay nasa pagitan ng langit at lupa, na nagpapakilos sa kapangyarihan ng 10 katangian. Ang makulay na bola ay ang kanyang batas, at ang lahat ng mga elemento ng kapangyarihan ng katangian ay maaaring gamitin sa kalooban. Ang pangunahing punto ay ang makulay na higanteng globo na ito ay ang mahusay na balanse at malaking kakilakilabot na kapangyarihan ng 10 katangian ng langit at lupa na pinagsama-sama.
Ang 10 malalaking halimaw ay walang pandaraya. Siya ay nakikipaglaban sa kapangyarihan ng langit at lupa. Kaya sinabi ko noon na kung kayong 10 basura ay gusto pang lumaban sa langit at lupa. Ito ay hindi isang pagmamalabas kapag inilapat sa Yang. Naglunsad siya ng mga pag-atake na may 9 na katangian ng kapangyarihan sa isang hininga. Sa katunayan, sinusubukan lang niya ang kapangyarihan pagkatapos ng kanyang sariling pagsasanay. Matapos ang pag-atake ng 9 na kapangyarihan, humina ang hiyawan. Kaya't ang mga malalaking halimaw sa paligid ay nanginginig at nanunood. Alam na ang 10 malalaking halimaw na nakulong sa may kulay na bola ay tapos na. Pero hindi pa tapos. Si Yang ay mayroon pa ring huling uri ng kapangyarihan na hindi pa lumalabas. Sa katahimikan, tanging boses ni Yang ang narinig, sirahin ang espasyo. Nang matapos siyang magsalita, bumukas ang isang space portal sa sugat ng may kulay na bola. Sa susunod na sandali, iwinagayway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay, at sa isang whoosh, ang malaking kulay na bola ay itinapon palabas ng space portal. Nawala ang portal ng kalawakan, nawala ang may kulay na bola, at ang 10 malalaking halimaw na hindi alam kung patay na ba sila o buhay ay nawala ng walang bakas. Walang nakakaalam kung saan sila itinapon ni Yang. Papa! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Tunog iyon ng mga palad ni Yang. Siyempre, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay sa sandaling ito, tulad ng uri ng pagpalakpak na ginagawa mo pagkatapos gumawa ng ilang magaspang na trabaho at handang magpahinga, kumain, at uminom ng tubig, na mukhang hindi gaanong mahalaga. Bumubulong pa rin siya, talagang wala itong teknikal na nilalaman, nakakatamad, ang maliit na basura ay masyadong mahina. Ang paglipat na ito ay nangangailangan ng isang pangalan, Isipin ko, isang pitik lang ng daliri para sirain ito. Maghanap tayo ng 3 matanda. Hindi, malaking basura. Ang talumpating ito ay malinaw na narinig ng lahat ng malalaking halimaw sa madla. Ang 3 hari ng leon ay nanginginig, at hindi alam kung sila ay galit o natatakot. Kabanata 2419 Ako ay isang napakalakas. Sa katunayan, ang 3 leon ay nanginginig sa takot at galit. Ang batang ito. Ang 3 leon ay humagulgol sa kanilang mga puso. Wala pa akong nakitang sinuman mula sa angkan ng demonyo na may ganoong paraan. Anong uri ng kakaibang paraan at mahiwagang kapangyarihan ang mga ito? Ngayon ko lang narinig ang batang iyon na bumubulong tungkol sa abo at usok sa isang kisap mata. Natatakot ako na hindi lang iyon. Siya ay nakatayo doon ng hindi gumagalaw, at pagkatapos ay nagkaroon ng ilang hangin, at pagkatapos ay nagkaroon ng isang windblade na pag-atake, na sinundan ng pagbaha at apoy, mga puno ng ubas na humahagupit, ginto at bato na pagsilang, kulog at kidlat. Sa huli, ang space portal ay direktang binuksan. Isang malaking demonyo ang pinagsama-sama at itinapon at nawala ng walang bakas. Bukod dito, ang puwang na binuksan ng batang ito ay hindi kasing simple ng isang ordinaryong espasyo. Nakita nilang 3 ang isang madilim na kawalan sa kalawakan. Iyon ang madilim na kawalan na makikita lamang pagkatapos mapunit ang malaking mundo. Madaling mapunit ang bagay na iyon. Ang Great Boundary Wall. Natatakot siya na kahit na ang mga dakilang halimaw na may mas mataas na antas at mas mataas na kapangyarihang mahika kaysa sa kanila ay hindi ito magagawa. Nagkaroon ng walang katapusang kadiliman sa kawalan, at walang katapusan. Kahit na hindi sila nabasag ng hindi kilalang pag-iral sa kawalan, hindi sila makakalabas. Iyon ay pagpapatapon. Siyempre, alam din ng matandang leon na may 3 ulo na kung hindi nila ipatapon ang 10 malalaking halimaw, hindi sila makakaligtas, dahil ang nakaraang pambobomba ay kumitil na sa kanilang buhay. Anong klaseng mahiwagang kapangyarihan yan? Ito ay masyadong nakakaloka. Kung ano ang kanilang narinig at itinanong, kung ano ang hindi nila nakita. Ngunit may isang bagay na nararamdaman nila, iyon ay, ang 10 katangian ng kapangyarihan sa mundo, at maging ang hininga ng 10 batas. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, walang nakakita o nakarinig man lang ng sinumang maaaring magtaglay ng 10 katangian ng kapangyarihan at 10 katangian ng mga batas. Ang puting buhok na batang ito ng sangkatauhan ay tiyak na isang halimaw, at tiyak na hindi siya ang rurok ng immortal. Halimaw, ay, totoo na nagkakatotoo ang sinasabi niya. Ang puso ng matandang leon na may 3 ulo ay nanginginig. Ang mga dakilang halimaw ng Feying Mountain, kabilang ang maliit na phoenix, at iba pa, ay tahimik ding tumingin kay Yang Yiyo, at ang kanilang mga puso ay nabigla. Kailan naging napakalakas ni Yang? Natakot ang Blood Eagle, iniisip ang labanan sa pagitan nila ni Yang Yiyan noong araw na iyon. Kung gumamit si Yang Yiyan ng ganoong paraan noong araw na iyon, 10,000 beses na sana siyang namatay. Hindi kaya niya ginamit ang kanyang magic power dahil ang kanyang magic power ay napigilan sa ipinagbabawal na lupain ng Feying Mountain. Ito ay malabong isipin ito. Ang ganitong paraan ay lampas sa kanyang katulusan. Siguro si Yang Yiyan ay walang ganoong paraan noong araw na iyon. Ngunit kung hindi, ilang oras na ang lumipas sa oras na ito. Wala pang 2 taon ang pinakamaraming. I can't see through it. Hindi ko maisip kung anong klaseng tao si Yang Yiyan. Hindi, sa puso ni Blood Eagle, hindi na angkop si Yang na tawaging tao. Halimaw siya. Isang halimaw ng mga halimaw. Pagkatapos ng pag-ungol ni Yang, tumangala siya sa 3 matandang leon at sumigaw,
Hoy, tatlong malaking basura, sabihin mo ulit, bumaba ka at magsalita. Huwag kang bumaba para makipaglaban, sabi ko hindi maganda ang cervical spine ko, nakatayo doon para manggulo. Bang bang bang. Ang puso ng tatlong matandang leon ay tumibok ng malakas. Tinawag sila niyang na basura, minumura at hinahamak sila ng hubot-hubad. Pero ngayon, ang tatlong leon ay hindi nang ahas na sumumpa pabalik. Masyadong kakaiba ang taong ito. Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid at tumakas. Sa isang iglap, nagniningning ang kanilang mga katawan at sabay nilang binuksan ang space portal. Kung hindi sila tatakas ngayon, kailan sila tatakas? Ito ay masyadong nakakatakot. Hindi, ito ay masyadong nakakatakot para sa matandang halimaw. Ang batang ito ay hindi isang tao. Ang magic power na ipinakita niya ay isang bagay na walang tiwala sa kanilang tatlo sa pakikitungo. Masasabi pa nga na wala silang paraan para harapin ito. Bagamat silang tatlo ay mga dakilang halimaw na nakarating sa tuktok ng ika-4 na langit at papasok na sana sa ika-5 langit, hindi pa rin sila nang ahas na labanan ng taong ito. Mabilis na tumakas. Habang tumatanda ka, mas pinapahalagahan mo ang iyong buhay. Ang hari ng leon ay pumunta sa makalangit na daan. Hindi naging madali para sa kanila na walang mga dakilang halimaw na supilan sa kanila. Malapit na silang mamuhay ng higit sa 10,000 halimaw. Napakaraming leon na walang ganoon, kaya hindi sulit na makipag-away sa kakaibang batang ito. Tungkol naman sa 12 dakilang halimaw na namatay. Hayaan mo silang mamatay. Anyway, independent naman silang lahat. Mas mabuting mamatay. Maaari nilang tipunin ang kanilang mga nasasakupan upang magtrabaho para sa kanila. Sa lakas at kakayahan nilang tatlo, magkakaroon sila ng marami hanggat gusto nila sa loob ng ilang daang taon. Sa madaling salita, huwag makipagsapalaran. Tumakas. Kaya't binuksan ng tatlong matandang leon ang portal ng kalawakan at tumakbo. Napakabilis nilang tatlo, halos gamitin ang lahat ng kanilang lakas para sabay na buksan ang portal ng kalawakan, at sa susunod na sandali ay papasok na sila at aalis. Gayunpaman. Boom! Isang mapurol na tunog. Sa susunod na sandali, ang tatlong space portal na kanilang binuksan ay biglang umungol, ngunit ang liwanag ay nakasisilaw at makulay. Nagulat ang tatlong leon. Wala na ang space portal na binuksan nila. To be precise, nilamon ng makulay ang mga space portal na binuksan nila. Ano ang makulay? Masyadong pamilyar. Ito ang kulay ng 10 katangian ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa na tanging ang taong bata lamang ang makakalikha. Napakasama ng tatlong matandang lalaki. Gusto nilang umalis nang hindi nag-uusap o nag-aaway. Hindi ito okay. Nang natigilan ng tatlong matandang leon, isang masamang tono at mapanuksong mga salita ang tumunog, at bigla silang napaatras ng 12-12 metro, ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Kasi, sa harap nila, sa kinaroroonan ng space portal na binuksan nila, isa talagang puting buhok na bata ang nag-walk out. Diyos ko! Tahimik, paano nagawa ng batang ito? Sa sandaling ito, ang tatlong leon ay tumalikod at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Pero, hoy, huwag kang matakot. Kung tatakbo ka ulit, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Papatayin kita at ililibing. Kung hindi ka tatakbo, mamamatay ka kung makatakbo ka ng buhay. Ang galit na batang iyon ang muling nagsalita. Ang tatlong matandang leon. Biglang tumigil sa susunod na sandali. Hindi sila nakapagpigil. I wonder kung yung batang yon. Isipin ang tungkol sa hindi naririnig at hindi nakikitang ibig sabihin ngayon lang, oh. Huwag tumakas. Paano kung ang batang iyon ay talagang gumamit ng ilang paraan, at silang tatlo ay mamatay ng hindi maipaliwanag? Sa sandaling ito, ang tatlong leon ay nanginginig sa kanilang mga puso at maging ang kanilang mga bola ay nanginginig. Sino ang hinayaang manalo ang batang iyon sa pamamagitan ng pananakot sa kanila? Hoy, tama, mga ibon, masunurang mabubuting bata, hindi, masunuri na mga leon ay mabubuting leon. Sa totoo lang, body gusto kita mga ibon, kung hindi ay namatay ka ng 10,000 beses ng mas maaga, maniwala ka o hindi. Lumabas si Yang sa makulay na portal ng kalawakan at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa tatlong leon. Ngunit nang inig ang buong tatlong leon nang marinig nilang nagsasalita si Yang. Ano, gusto mo pa rin kami? Maaaring patayin ang mga leon, ngunit hindi mapahiya. Nanunumpa kami na hinding-hindi ka susundin. Lumingon ang tatlong leon at tumingin kay Yang na may halong lungkot at galit, na parabang maglakas loob kang salakayin kami, saysabog kami. Gayunpaman, nang marinig nilang magsalita muli si Yang, agad silang nakahinga ng maluwag, alam nilang nagkamali sila. Ahem, huwag kang masyadong malungkot, okay. Ako ang Lord of Chaos Fairyland's Cloud Gate. Kailangan ko pa ng 3 gatekeeper sa gate ng Cloud Gate. I think you are tall and mighty, quite suitable. Are you willing to guard the gate of Cloud Gate? Kung pupunta ka, mabubuhay ka, kapag hindi ka pumunta, mamamatay ka. Ano sa tingin mo yun? Pagkatapos magsalita ni Yang, ang mukha ng tatlong leon ay naging asul at pagkatapos ay naging pula. Sila ay labis na nainsulto. Bantayan ang gate. Naisipan mong lumabas. Kami ang marangal na Flame Lion Clan, ang mga kapatid ng Lion King ng Foreign Realm, at gusto mong bantayan namin ang gate.
Ang tatlong leon ay nanginginig sa buong, nanginginig sa galit. Sinabi ng panganay sa malalim na boses, malakas na lahi ng tao, kami ay mga kapatid ng hari ng leon. Handa kaming ipakita ang aming katapatan bilang kabayaran sa pagkakasala na ito. Mangyaring palayain kami. Ang mapagmataas na leon ay ibinaba ang kanyang ulo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsalita, at inilabas ang pangalan ng Lion King. Ito lang ang kanilang bargaining chip. Kung hindi sumasang-ayon ang sangkatauhan na ito, maaari lamang silang lumaban hanggang kamatayan. Anyway, hindi pa sila lumaban, at hindi pa rin alam kung sino ang mananalo o matatalo. Ngayon lang siya tumalikod at tumakbo palayo. Ito ay ganap na resulta ng isang malaking psikolohikal na epekto. Natakot siya. Ngayon ang kanyang mga mata ay nanghuhusga. Ha, napakatigas. Hindi ba't napakataas mo lang at tumingin sa akin? Ngayon ay tawagin mo akong human race strongman. Nako, hindi ako nangangahas na maging isang malakas na tao. Ako ay isang napakalakas na tao, at mayroon din akong pangalan na dapat tandaan. Makinig kang mabuti, tumayo ka ng tuwid, ako si Yang Yio, mabuti, tatandaan mo ang aking pangalan ng malalim. Sa sandaling ito, talagang walang hiya si Yang. Tinatawag pa niya ang kanyang sarili na isang napakalakas na tao. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ng tatlong matandang leon, ngunit wala silang sinabi. Hinihintay nila ang huling desisyon ni Yang Yio. Masasabi niyang kung ano ang iniisip ng tatlong matandang leon. Pero, mula sa sandaling tumakas ang tatlong matandang leon, alam na niya kung paano haharapin ang mga ito. Lumaban ng buong lakas. Hindi pwede. Kung I don't scare you to death, hindi ako yon. Yang. Kabanata 2420, isang batas ang humahantong sa lahat ng batas. Tumingin si Yang sa tatlong matandang leon, itinaas ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay kinamot ang kanyang mga daliri at dahan-daang sinabi, nakita mo na ito. Ang 10 malalaking halimaw na nasa ilalim ng iyong utos ay naging abo sa isang kisap mata. Sa katunayan, 1/3 lamang ng aking lakas ang ginamit ko. Ngayon kayong tatlo ang nagpapahirap sa akin. Mukhang ayaw mong maging bantay ng aking Yunmen. Hindi ba mali ang sinabi ko? Huwag kang magalit. Kayo ay mga leon. Well, kung ayaw mong maging guardian lion ng Yunmen ko, then you can only fight. Well, napakalakas ninyong tatlo, kaya nagpa siya akong. Nang sabihin ito ni Yang, hamaba ang kanyang boses, at pagkatapos. Wala nang iba pa. Ang tatlong leon sa kabaligtaran, narinig ni Yang na nagsasabi na sila ay napakalakas, biglang nakaramdam ng kaunting pagmamalaki. Nakita ng matandang kasama nila na wala nang salita si Yang Yian, at naiinip na sinabi, kaya hindi ka na namin magiging kaaway. Ngumiti ng masama si Yang Yian, pagkatapos ay dahan-daang umiling at sinabing, hindi, kaya gagamitin ko ang 100% ng aking kapangyarihan laban sa iyo. Si Yang ay gumawa ng 10 daliri upang maglunsad ng mga missile habang nagsasalita, at pagkatapos ay mahinang sinabi, bago iyan, tumingin ka muna sa likod mo. Kung sa tingin mo ay gusto mo talagang lumaban, pagkatapos ay sabay-sabay na lumingon ang tatlong matandang leon nang marinig nilang nagsalita si Yang Yian, ngunit sa sumunod na sandali ay nanginig silang lahat, at hindi maipaliwanag na nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Dahil nakita nilang tatlo ang 10 malalaking 10 kulay na light sphere sa likod nila. Eksaktong kapareho ng 10 kulay na mga globo na ginamit ni Yang upang pumatay ng 10 malalaking halimaw, ngunit may isang pagkakaiba, na siya ring dahilan kung bakit malakas ang tibok ng puso ng tatlong leon. Iyon ay, ang globo na lumitaw sa oras na ito ay mas malaki kaysa sa dati, 12 o daan-daang beses na mas malaki. Dapat mong malaman na ang globo na ginamit ni Yang Yian upang harapin ang 10 malalaking halimaw ay kasing liit lamang ng isang walnut, ngunit ngayon ito ay 12 o daan-daang beses na mas malaki, na may diameter na mga 3 metro. Ito ay isang makulay na globo, na nakabitin sa likuran nila, na sumasakop sa kalangitan at araw. Ngayon lang, nang siyang ay nakikipag-usap sa 10 malalaking halimaw, gumamit siya ng kaunti kasing liit ng isang walnut, na naging dahilan upang ang 10 malalaking halimaw ay ganap na walang kapangyarihan na lumaban at inabuso ni Yang. Ngayon, hindi alam ng batang ito kung kailan siya nakagawa ng 10 malalaking makukulay na globo sa likod nila. Anong ginagawa niya? Ay, gagawin niya silang mawala sa isang pagkakataon. Kahit na ang tatlong matandang leon ay mas malakas kaysa sa 10 malalaking halimaw, sila ay malalaking halimaw sa tuktok ng ika-4 na antas ng kaliwanagan. Gayunpaman, sa pagharap sa katahimikan ni Yang, silang tatlo ay talagang hindi manatiling kalmado. Bakit? Dahil sinabi lang ni Yang na 30% lang ng kanyang lakas ang ginamit niya para harapin ang 10 malalaking halimaw, pero ngayon ay ginagamit niya ang 100% ng kanyang lakas para harapin silang tatlo. Ito. Papatayin siya nito, mukhang mas seryoso pa ito kaysa mawala sa abo. Ano ang dapat kong gawin? Labanan hanggang kamatayan kay Yang Yian. Pero kaya ko bang manalo? Nakita nilang lahat ang ginawa ni Yang kanina lang. Hindi pa nila nakita ang gayong mahiwagang kapangyarihan noon. Hindi pa naranasan ng matandang leon na may 3 ulo, at wala silang tiwala sa kanilang mga puso. Bagamat pinagkadalubhasaan nila ang 9 na kaharian, bawat isa sa 3 kaharian ay isang heaven slash.
Silang tatlo ay nasa tuktok ng ika-4 na kaharian, at katatapos lang sa unang Heaven Slash, nakatumbas ng pagtungtong sa ikalawang Heaven Slash stage. Ang lakas ay talagang hindi maihahambing sa tatlong mabigat na kaharian. Gayunpaman, ang matandang leon na may tatlong ulo ay walang tiwala sa kanilang mga puso. Dahil kaharap si Yang, hindi nila siya makita. Ano ang 10 kulay na malaking bola sa likod niya? Ito ang 10 katangiang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Ang bawat isa sa mga may kulay na bola ay isinama sa 10 kapangyarihan ng katangian, na katumbas ng pagsasama-sama ng lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sino ang makakagawa nito? Sa alaala ng matandang leon na may tatlong ulo, hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang pamamaraan noon, na maaaring pagsamahin ang 10 kapangyarihan ng katangian sa pagitan ng langit at lupa sa isang katawan, at maaari pang ang ipakita ito sa kalooban. Ang pangunahing punto ay hindi siya sumabog at namatay. Ito ay talagang isang himala. Ang sinumang nabubuhay na nilalang na nagsasagawa ng paglilinang ay alam na sa isang pagtatangka, ang kapangyarihan ng iba't ibang mga katangian ay hindi maaaring pagsamahin ng magkasama. Kung nais mong makamit ang balanse, maaari mo lamang makuha ang kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa sa katawan ng sabay. Ngunit sino ang makakagawa nito? Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay mahirap, hindi banggitin na bilang karagdagan sa 5 elemento, mayroong 5 pangunahing katangian ng kapangyarihan. Ang batang ito ay sadyang hindi tao. Anyway, sa mata ng tatlong matandang leon, si Yang Yiu ay isang kakaiba, isang freak na hindi dapat lumitaw sa mundo. Ang tatlong matandang leon ang nagpumigla sa kanilang mga puso. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan ko ba talagang sumuko sa taong ito at maging bantay niya? Oh, hindi isang leon na nagbabantay. Paano nito magagawa ang kanilang marangal na apoy na mga leon? Hindi ba mas hindi komportable kaysa kamatayan? Pero kung hindi sila susuko, talagang hindi sila sigurado sa batang ito. Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid, at nagpadala ng boses ang matanda sa ikatlong kapatid, Lao, pumunta ka at subukan ng tubig. Bakit ako, kuya, hindi natutuwang magpadala ng boses ang pangatlong kapatid? Dahil ikaw ang bunso, pumunta ka. Nagpadala ng boses ang pangalawang kapatid. Ako ang bunso, hindi ba dapat pumunta ang panganay? Galit na galit ang pangatlo sa pinakamatanda, dahil siya ang laging nangunguna sa bawat pagkakataon. Stop talking nonsense and do it quick. You make a move to test them. Atras tayo at may paraan pa rin. Hindi naman tayo basta-basta matatakot sa batang ito, di ba? Payag ka ba talagang maging gatekeeper para sa sangkatauhan? Bilasan mo. Kung nasa panganib ka, aaminin namin agad ng pangalawang kapatid ang pagkatalo para maging maayos ka. Ipinadala ng matanda ang mensahe sa malalim na boses. You are my good brothers. Ungol ng pangatlong kapatid, ngunit kumilos pa rin, dahil alam nilang tatlo na ito ang pinakamagandang paraan. Subukan ang paraan ng lahi ng tao na ito at tingnan kung tinatakot nila sila paminsan-minsan. Kung gayon, ang tatlong magkakapatid ay pupunitan ang batang ito ng walang pag-aalinlangan. At kung ang batang ito ay talagang walang kapantay, pagkatapos ay aminin ang pagkatalo sa unang pagkakataon. Kung tungkol sa marangal na dignidad ng apoy na leon, kalimutan mo na, kalokohan yan. Kung ikukumpara sa lumang buhay, ang dignidad ay wala. Kung ikaw ay mamatay, ikaw ay tunay na walang dignidad. Ang mga matandang leon na tulad nila na matagal nang nabubuhay, kung hindi naman talaga sila nasa desperado na sitwasyon at walang pagpipilian, paano nila ipaglalaban ang kanilang buhay? Kahit papaano ay napakalinaw ng intensyon ng bata. Ang pagpipili ang ibinigay sa kanilang tatlo ay maging isang asong tagapagbantay, hindi isang leon na bantay pinto. Ito ay hindi isang desperado na sitwasyon. Ungol. Ang pangatlong matanda ay umungal sa isang iglap. Isang nagninangas na pulang halo ang lumabas sa kanyang buong katawan, at siya ay naging kanyang tunay na katawan. Lumitaw ang isang bato na may katawan na 8 o 9 na metro, na nagninangas na may makalupang dilaw at puting apoy sa buong katawan nito. Sa mga mata ni Yang Yiu, ang leon na ito ay likas na naiiba sa mga ordinaryong leon. Ito ay marilag, makapangyarihan, at puno ng lakas ng demonyo. Maliban sa nagninangas na pulang buhok sa leeg nito, ang natitirang bahagi ng katawan nito ay natatakpan ng kaliskis at may mga malabong inscription. Ang dalawa pang leon ay hindi gumalaw. Alam niyang gusto siyang subukan ng tatlong leon, ngunit nangangahulugan din ito na ang tatlong leon ay walang tiwala sa kanya sa kanilang mga puso. At ano ang tungkol sa kanya? Siya, gamaan ang loob at napangiti sa kanyang puso. Upang sabihin ang katotohanan, pagkatapos niyang matagumpay na makuha at isama ang 10 pangunahing kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa, siya ay talagang laban sa langit, ngunit ang laban sa langit dito ay kamag-anak. Ito ay hindi na siya ay hindi magagapi sa pagitan ng langit at lupa ng biglaan. Lahat ng bagay ay may hangganan, hindi unlimited. Napakalinaw ni Yang Yian tungkol sa kanyang sitwasyon. Matapos makuha ang 10 katangian, naabot niya ang isang mahusay na balanse. Talagang nagkaroon ng mga pagbabago sa lupa, at ang mga benepisyong nakuha niya ay lampas din sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, ang mga nakatagong pagbabago ay isang ganap na bagong mundo para sa kanya, at maraming misteryo ang hindi pa natukoy. Gayunpaman, isang bagay ang napakalinaw.
Iyon ang limitasyon ng kanyang lakas. Sa katunayan, ito ay nasa antas ng ikatlong antas ng kaliwanagan. Alam niya na ang bawat ikatlong antas ay isang makalangit na slash. Pagkatapos niyang pagsamahin ang 10 kapangyarihan, ang kapangyarihan ng walang kamatayang kristal ay tumaas ng husto pagkatapos ng malaking pagbabago, ngunit ang limitasyon ay nasa antas ng ikatlong antas ng kaliwanagan. Gayunpaman, ito lamang ang antas ng kapangyarihan. Sa katunayan, maraming misteryo sa pagitan ng mga katangian ng 10 kapangyarihan. Halimbawa, ang globo na ginamit niya sa pakikitungo sa 10 halimaw ngayon ay may mga mahiwagang epekto na hindi niya natuklasan. Magkasama, sapat na upang patayin ang dakilang halimaw sa tuktok ng ikatlong antas ng kaliwanagan sa ilang segundo. Kung tungkol sa dakilang halimaw sa ikaapat na antas ng kaliwanagan, mayroong isang kaharian ng makalangit na hiwa sa pagitan ng tatlong antas, na ganap na walang kapantay. Pakiramdam niya ay hindi siya sapat na malakas para harapin ang dakilang halimaw sa rurok ng ikaapat na antas ng kaliwanagan. Pero kung isa lang sa kanila, marami siyang paraan para sugpuin ito. Tama, kaya halos sinubukan niyang takutin ang tatlong matandang leon. Ang napakalaking makulay na globo na naglalaman ng 10 katangian ng kapangyarihan ay talagang nakakatakot, ngunit iyon lang. Hanggat gusto niya, maaari niyang ikalat ito sa buong kalangitan. Siyempre, hindi lang ito para takutin ang tatlong leon. May bigla siyang ideya noon at ginamit niya ang 10 kapangyarihan ng langit at lupa para mag-set up ng isang formation para labanan ang kalaban, kaya ang 10 halimaw ay napatay niya sa ilang segundo. Ngunit alam niya na ang paraan at ang mahahalagang kapangyarihan ay hindi nagbago, at hindi sapat na harapin ang tatlong leon sa tuktok ng ikaapat na antas ng kaliwanagan. Kaya maaari niyang takutin ang mga ito. Gayunpaman, alam niyang hindi ganoon kadaling lokohin ang tatlong matandang leon, at tiyak na susubukan siya ng mga ito. Tama na. Galing sa puso niya. Ang dalawa pang matandang leon ay hindi gumalaw, at ang isa ay lumabas upang subukan siya. Alam ni Yang Yiyo na sa pagkakataong ito, hanggat natambo niya ang leon na ito, tiyak na aaminin ng dalawa pang matandang leon ang pagkatalo sa unang pagkakataon. Sa kabaligtaran, kung hindi niya ito matamba, ang iba pang dalawang matandang leon ay nasa unang antas din at bibigyan siya ng isang mabangis at lore. Kaya dapat niyang patayin ang matandang leon na ito gamit ang kulog. Si Yang Yiyo ay tumatawa sa kanyang puso tungkol dito. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang mahika, ang lahat ng kanyang kapangyarihang pinagsama-sama ay halos hindi makalaban sa ikaapat na antas ng kaliwanagan, ngunit ito ay yugto lamang ng kanyang 10 pangunahing kapangyarihan. Bukod pa rito, mayroon pa rin siyang Chen Kun Pot, at ang God and Demon Yin Yang Mirror at iba pang mahiwagang instrumento upang tumulong. Kung gagamitin niya ang pinagsamang kapangyarihan, paano kung siya ay nasa tuktok ng ikaapat na antas ng kaliwanagan? Kaya pa niya itong talunin. Sa ngayon, nararamdaman niya na ang lahat ng kanyang paraan na pinagsama-sama ay nasa antas lamang ng rurok ng ikaapat na antas ng kaliwanagan. Kung mayroong ikalimang antas ng pag-iral, iyon ay ibang bagay. Nakaharap sa mahabang dagandong ng matandang leon pagkatapos ng pagbabago nito, iwinagayway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at isang makulay na liwanag ang sumilay, ngunit mahina siyang sumigaw, Primordial Spirit Dharma Image lumitaw. Om! Ang susunod na sandali, ang kanyang sariling Primordial Spirit, o ang Natal Statue, ay lumitaw sa likuran niya. Ito ay isinama sa Primordial Spirit, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay nawala, tulad ng Primordial Spirit supernatural powers tulad ng Dongwang Bell at ang Gate of the Nether City. Bagamat isinama sila sa katawan, hindi nila ibig sabihin na nawala sila. Doon ay isang kasabihan sa paraan ng paglilinang na ang isang paraan ay maaaring gamitin para sa lahat ng mga pamamaraan. Alam ni Yang Yiyo na ito ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Matapos pagsamahin ang 10 pangunahing kapangyarihan ng katangian sa pagitan ng langit at lupa, dahan-dahan niyang nalaman na maraming bagay sa kanyang katawan ang naging mas malinaw, at hindi niya sinasadya o sinasadyang ilalabas ang mga ito. Ito ang kaso ng Natal Statue sa sandaling ito. Sa madaling salita, parang buksan ang pinto sa treasure house ng sarili niyang katawan, na napakaganda at misteryoso. Ang kanyang Natal Statue ay ang kanyang sariling hitsura. With a move in his heart, nakadikit pa rin siya sa likod niya. Pagkatapos ng hagong na tunog, ang mga makukulay na ilaw ay tumayo sa pagitan ng langit at lupa, napakalaki hanggang 1,000 talampakan, sagrado at solemna. Nang siya ay lumitaw, siya ay nasa anyo ng pagkurot ng spell gamit ang isang kamay, na nakapikit. Supilan. Marahan na sumigaw si Yang Yiyan, at sinampal sa hangin ang matandang leon, at gumalaw ang Natal Statue at humampes din. Sa katunayan, hinihimok niya ang Natal Statue. Habang hinahampas ng palad ang matandang leon, tinipon ng langit at lupa ang lahat ng katangiang kapangyarihan mula sa lahat ng direksyon hanggang sa palad ng natal na rebulto. Ito ay orihinal na isang phantom state lamang, ngunit pagkatapos na tipunin ng langit at lupa ang 10 pangunahing kapangyarihan, ang buong mundo ay yumanig sa ilalim ng palad na ito, at sumabog sa isang nakasisilaw na liwanag na may iba't ibang kulay, at sa isang iglap, ang langit at lupa ay nagliwanag. Boom! Ang langit! At umugang ang lupa. Ungol. Ang matandang leon ay tila nakaramdam ng pananakot at nagpakawala ng mahabang dagandong, ngunit nagluwa ito ng isang subo ng dugo sa bibig ng pinipigilang palad. Boom!
Ang dugong lumalabas sa bibig ng leon ay naging isang malaking haligi ng ilaw ng apoy na pulang dugo. Ang malaking palad ng natal statue ni Yang Yian na tumatakip sa langit ay bumangga sa pulang dugong apoy ng apoy na leon sa isang iglap. Boom! Nang inag ang buong langit at lupa. Normal ang mukha ni Yang Yiyo, at naisip niya sa kanyang sarili, ang dakilang demonyo na umabot sa rurok ng ika-4 na antas ng kaliwanagan ay talagang pambihira, at ang kapangyarihan ng apoy ay hindi pa nagagawa. Sa ilalim ng pag-ataking ito, natipon ng kanyang natal statue ang kapangyarihan ng 10 katangian ng langit at lupa, ngunit nasunog pa rin ito sa isang malaking butas ng apoy sa isang iglap at nawala. At naramdaman niya hindi lamang ang malakas na apoy, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng demonyo ay napakalakas, talagang mas malakas kaysa sa kanya, at ang katangian ng batas ng apoy ay lubhang mabangis. Sa pagkakataong ito ay alam niyang nawalan siya ng kalahating galaw. Ngunit hindi ito mahalaga. Inaasahan, at hindi niya inakala na ang pag-ataking ito ay supilan ang matandang leon, para lang bumili ng oras. Sa pagkakataong ito ay sapat na. Nang tumalsik ng apoy ang matandang leon, pinaandar ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Gusto niyang subukan, may pagbabago ba sa kapangyarihan ng Chenkun Temple pagkatapos ng malaking pagbabago sa kanyang katawan? O hanggang saan kayang maabot ng backlash power, ayon sa kanyang kasalukuyang pangangatawan na pinagsasama-sama ang 10 pamilyar na kapangyarihan sa kanyang katawan, ano ang mangyayari? O gaano ito kaina? Ilang beses niya kayang i-activate ang kapangyarihan ng Chenkun Temple sa mga ganitong kondisyon? Itigil mo ito para sa akin. Bigla niyang na-activate ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Boom! Sa susunod na sandali ay sinuntok niya ang matandang leon sa hangin, at ang kapangyarihan ng Chenkun Temple ay sumabog. Makulay pa rin ang gintong liwanag sa kaliwang braso niya na may mga kulay ng 10 katangian. Sa isang dagandong, isang 10 kulay na alon ng hangin ang sumambulat mula sa kanyang kamao na nakikita niya sa kanyang mga mata. Ungol. Halos tulad ng isang patay na puno at bulok na kahoy, ang alon ng hangin na ito ay humahampas sa bilis ng liwanag, at ang lugar ay kasing laki ng 1,000 metro. 3 hiyawan ang narinig sa isang iglap. Ang nag-transform na leon na nakatayo sa harapan ay sumigaw at lumipad pabalik. Ang panganay at ang pangalawang kapatid na lalaki, na hindi malayo sa likuran, ay malinaw na nakita ang hangin na dumarating, ngunit sila ay masyadong matanda upang tumugon. Direkta silang naapektuhan at lumipad paatras sa hiyawan. Sa isang iglap, gumuho ang isang bundok na 10,000 metro ang layo kasabay ng dagandong. Tapos na. Bakas sa mukha niyang ang saya. Sa sandaling ito, hindi siya nakakaramdam ng anumang discomfort. Sa madaling salita, ang backlash ng Chenkun Temple ay ganap na hindi naapektuhan. At hindi tulad ng nakaraan, hindi siya nakaramdam ng panghihina, at naramdaman pa niya na maaari niyang ipadala ang kapangyarihan ng Chenkun Temple ng 2 beses. Habang pinapanood ang 3 matandang leon na hamampas 10,000 metro ang layo, tumingin si Yang Yiyo sa kanyang kamao, medyo hindi makapaniwala. Hindi kaya napakaganda ng pagsasanib at pagsipsip ng 10 katangiang kapangyarihan. Alam niyang tuluyan na niyang nabuksan ang kayamanan ng kanyang katawan. Kung ang isang pamamaraan ay pinagkadalubhasaan, ang lahat ng mga pamamaraan ay pinagkadalubhasaan. Sa pagbabalik sa kanyang katinuan, ginalaw ni Yang Yiyo ang kanyang katawan at agad na lumitaw sa gumuhong bundok na may 10,000 metro ang layo. Sa sandaling ito, ang alikabok ay makapal pa, at ang 3 leon ay dumiretso sa bundok. Tumawa siya at sinabing, lumabas ka. Alam kong hindi ka patay, kaya hinihintay mo akong saktan ka ulit. Ahem. Hindi. Sumusuko kami. Umubos siya sa takot, at sa sumunod na sandali ay sumabog ang putik at mga durog na bato sa bundok, at ang 3 matandang leon ay naging anyo ng tao at lumipad palabas. Gayunpaman, ang 3 leon ay mukhang miserable sa sandaling ito, na may mga sugat sa buong katawan, dugo na umaagos mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig, at ang kanilang mga mukha ay mapatla. Ang pinakamasama ay ang pangatlo na kakasubok lang kay Yang Yiyo. Isang malaking butas ang lumitaw sa kanyang dibdib, ngunit natusok siya ng suntok ni Yang Yiyo. Sumuko na kami. Sa susunod na sandali ay lumuhad ang 3 leon sa harap ni Yang, ang kanilang mga katawan ay patuloy na nanginginig. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.